Hinihiling ko ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Father God in heaven, thank you once again for this morning. Thank you, Father God, sa presensya ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay nagkatipon-tipon upang magpuri at sumamba sa iyo lamang, O God. At kinukumit ko, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Alisin mo po lahat ng mga hindrances sa aming panlilibihan sa iyo. Cleanse our minds and our hearts, O God. And let us focus our minds into your name, O God. At i-bless mo din, Panginoon, ang lahat ng mga participants na magagamit sa umagang ito. Ang iyong anak na magbabahagi ng iyong salita. Give her heavenly wisdom, Lord, na aming pong pakinggan ang iyong salita na mayroon pong humility, Panginoon. Bigyan po siya ng makalangit na kaalaman upang maibahagi niya ang iyong kagustuhan at ayon sa iyong plano. Bless us, O God. Give us the unity. At ikaw po ang aming pinupuri at pinapasalamatan sa lahat ng iyong gagawin. And everybody will say, Amen. Please be seated. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa mga bisita at sa mga kadarating. So, it's time for our worship, pagpupuri sa Panginoon. Kaya, hopefully na lahat tayo ay masaya at andito na ang ating puso'y nakatuon sa Panginoon. Dahil alam ko naman na andito tayo para magpuri tayo sa Panginoon. Not for ito, hindi para sa mga nakikita natin. So, let's prepare our mind and heart to aawit para sa Panginoon. Tinatawagan ko si yung maglilid sa atin ng praise and worship. Marita. Hello. Good morning, everyone. Shall we rise and we will sing? This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. What a mighty God we serve. 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 Oh, sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Praise His name and sing it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing it happen. No rain as you consider His love. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin awitan ng Panginoon.
my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. I rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. And will be still, know you are God. Lord, make me worthy servant, broken for the lost, the lonely and the hurt, thirsty for your living water, desperate, crying, hungry for your word.
Hello mga YM. Salamat sa mga napakagandang mensahe ng inyong inawit. Bago ko tatawagin ang ating pastora na magbibigay ng kanyang magmimensahe sa atin, gusto ko uling i-remind or ulitin yung sinabi ng ating director last Sunday na pag hindi pa tapos yung nagsasalita dito sa harap, sa mga likod, makinig muna tayo bago tayo mag-ingay. Kasi habang may nagsasalita pa rito, part pa yun ng worship natin sa Panginoon. So hopefully na naintindihan natin at gawin natin. Huwag sana kayong magalit sa akin because I love you guys. Kaya ako sinasabi ito. So, tawagin natin ang ating pastora na magbibigay ng salita ng Panginoon sa atin. Good morning to each and everyone. Madami ng good morning sa harap At ito yung isang kagawian natin na pagpati sa bawat isa. Okay, sa umagang ito or sa month na ito is about reminding us about the mission. So it's Mission Awareness Month sa month ng March. Kaya siguro yung mensahe ng mga kanta ay alam niyo na kung ano ang mapapakinggan ninyo sa umagang ito. And I just want to remind each one of us kung hindi man bago sa atin itong mensahe, it's a reminder to us na gusto ng Panginoon na gampanan ng bawat isa sa atin. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo para basahin natin ang ating teksto na makikita sa libro ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang sa 16. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Basahin ko sa Tagalog. And just follow me with your eyes. Sa verse 14, sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri at dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nabasa sa aming mga kalagitnaan, na ito yung gusto mong mapakinggan ng bawat isa sa amin sa oras na ito. At dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo ng attentive ear at maunawaing puso at isipan ang bawat isa. Para kung ano man yung mga gusto mong gawin namin through hearing your words, ayun sana ang mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, hiling ko, Panginoon, na buklodin mo ang bawat isa through the work of your Holy Spirit na wala sanang maging sagabal sa aming pakikinig sa inyong mga salita. At ito'y maging ay mo sa aming mga puso at pwede namin i-apply sa aming pamumuhay. At alam ko, Panginoon, na ito rin ang kagustuhan mo, or this is your command to each one of us, na kami po ay isang maging ilaw as your children sa umagang ito. Kaya hiling ko, Panginoon, na may you shun the work of the devil or Satan in the name of Jesus, para lahat kami ay makatanggap ng
pagpapala na nanggagaling sa inyo through your ordinary servant na gagamitin mo sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Okay, please be seated. Sa bersikulo na naibasa sa ating kalagitnaan sa umagang ito, na ating napakinggan at nakita, kung napansin ninyo, may salitang ilaw. At ang ilaw na ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi lang may kahalagahan, kundi may layunin ito na gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya ang title ng aking sermon or ating mapapakinggan sa umagang ito is about Let Your Light Shine. Yeah. Magliwanag tayo, mga kapatid. Let your light shine. Pero sa preceding verses ng ating nabasa sa umagang ito yung Sermon on the Mount. Ito yung mensahe mismo ng Panginoong Hesus. Na habang nandyan ang Panginoong Hesus, maraming tao ang lumalapit sa Kanya. At hindi lang mga tao ang lumalapit, kahit yung mga alagad ng Panginoong Hesus, andun sila. No? At right at that time, nagmensahe ang Panginoong Hesus. At ipinaalam niya kung sino talaga ang sinasabi ditong blessed. Or yung talagang qualification ng masasabing blessed or happy sa mga ibang translation. Yeah. Kasi makikita natin yung the sermon of Jesus on the Mount at binahagi niya kung sino yung mga sinasabing blessed. Pero sa mundong ito na kinagagalawan natin, masabi ng isang tao na na blessed ang isang tao kung meron sila, may kayamanan na or mayaman sila. Sa mundong ito iba yung definition ng blessed. Pero ang Panginoong Hesus, pinakita niya kung sino talaga ang mga blessed na tao. At walang iba kundi sinisermonan ng Panginoong Hesus yung mga alagad niya right at that time. Na yung mga alagad ng Panginoong Hesus, may connection na sila sa Kanya. Yeah. May connection na ang mga disciples ng Panginoon Hesus sa Kanya. Yeah. Kaya pinaalala ng Panginoong Hesus kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng blessed sa kanila. Yeah. Kung titingnan natin sa chapter 5, verse 3, ito yung sinabi ng Panginoon, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yeah. Sa verse 4, sabi niya, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ibig sabihin po yung mga nasa Panginoon na or tumanggap sa Panginoon at pinapamuhay nila kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay, sila ang tinatawag na blessed. If we have connection, we repent from our sin, and we commit our life to God, ito yung tunay na sinasabing blessed or happy. Na comparing sa mga definition ng wala pa sa Panginoon. Nagasat ka, tanabaknang ka. Nagasat ka, tanabintas ka. Yun yung mga definition. At iba pang pwedeng sabihin sa mundong ito.
Pero sa atin sa umagang ito, di ko alam kung sinasabi natin sa ating mga sarili na alagad na tayo or tayo'y binago ng Panginoon at anak na tayo ng Panginoon. So, ang sermon na gusto kong ibahagi sa umagang ito, if we claim that we are children of God, therefore, kailangan tayong magliwanag. We need to shine. So let's see three P's on how we could shine. 3 P's to let your light shine. May 3 P na titingnan natin sa umagang ito kung paano tayo magliliwanag. Una is power or kapangyarihan. Since binago na tayo ng Panginoon, gusto ng Panginoon na magliwanag ang bawat isa. Amen po ba? Amen. The power of light, ang kapangyarihan ng liwanag. Sa verse 14, binasa ko kanina ng Tagalog, basahin ko sa English ngayon. Sabi niya, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Sabi ko, nai-address ito sa atin bilang isang anak na ng Panginoon. At sinasabi niya sa umagang ito sa atin na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng borol ay hindi maitatago. Ang isang binago ng Panginoon ay isa ng ilaw. Ikaw ay isang ilaw at hindi maitatago sa kadiliman. Amen po ba? Amen. At hindi maitatago sa kadiliman. Kaya titingnan natin kung bakit sabi niya na power sa umagang ito. Bakit may kapangyarihan? Or mayroon tayong kapangyarihan na gaya ng isang ilaw. Una, natingnan natin is how. Sabi niya, because it helps us to become fully aware of danger. Ito yung power na makikita natin sa isang ilaw. Ito yung tumutulong sa atin for us to be fully aware of danger or beware of danger. Tulungan tayong maging ganap na kamalayan sa panganib. Ito yung kapangyarihan na makikita natin sa ilaw. Di ba? Kung nagbibiyahe tayo, kung madilim, talagang kailangan ang ilaw. Kasi sa dilim, it is very dangerous. Hindi natin alam kung anong meron sa dilim. Gaya ng mga sasakyan. Ang isang sasakyan, kahit 1 million or billion yan na sasakyan, kung walang ilaw, hindi makapagbiyahe sa gabi. Di ba? Ano naman yung isang sasakyan na 1 million na walang ilaw. Walang useless. Kaya ganun makapangyarihan ang ilaw. Ang ilaw ay para ipakita niya na tayo maging aware sa mga madilim na lugar. Ilaw, napakahalaga ang isang ilaw sa madilim na lugar. Di ba sa kadiliman, doon din nangyayari ang mga unsolved krimen, patayan, hold up, pagnanakaw, gaya ng isang akyat bahay na nagnanakaw sa gabi, kala niya madilim. Pag may flashlight,
na itutok sa kanya, tatakbo siya. Yeah. Ganon na ang makapangyarihan ang ilaw. Di ba? Ang dilim ay takot sa ilaw. Yeah. Kasi kung titingnan natin, ang gamit ng isang ilaw ay ibubunyag niya kung ano ang meron sa dilim. Yeah. So, light is very powerful, mga kapatid. Sabi niya sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness. In the darkness has not overcome it. The light shine in the darkness. In the darkness had not overcome it. Totoo naman mga kapatid, ang salita ng Panginoon, no? It shines in the dark. Yeah. Dito sa mundo, baka sabihin natin na ang liwanag man naman. Yeah. Maliwanag, nakikita natin personally, yeah, ng ating mismong mga mata. Pero ang katotohanan ay namumuhay tayo sa mundong madilim. No? Kaya ang tinutukoy niya dito is tayong mga alagad o tayong mga anak ng Panginoon. Ang Panginoong mismo, sinasabihan tayo na we need to shine in the light. No? Tayo ang maging liwanag sa kadiliman. Though we are not the source of light, alam natin na ang Panginoon ang source ng light. But since we become the children of God, we must have to reflect that light that comes from God. No? So walang imposible na ang bawat buhay ng bawat isa sa atin ay powerful din na maging ilaw sa madilim na mundo na ating kinagagalawan. No? Pangalawa na makikita natin na kapangyarihan ng liwanag is that it helps us to follow the right direction. Tulungan tayo na sumunod sa tamang direksyon. Sabi ko kanina sa inyo, hindi tayo makakarating sa gusto nating puntahan kung madilim. Unless if you are already familiar with that place. But kung sakaling didiliman ang paningin natin right at that time, hindi natin alam kung mangangapa tayo. Hindi natin alam kung paano natin i-reach yung lugar na yan na gusto nating puntahan. At ito yung kapangyarihan ng liwanag. It helps us to follow the right direction. Iturong tayo iti umiso nga direction na gusto nating puntahan. So, mga kapatid, talagang ang ilaw ay napakahalaga sa buhay natin. At ang gusto ng Panginoon, in reflection, ang gusto ng Panginoon din sa ating buhay ay maging ilaw sa ating paligid. In Proverbs chapter 119 verse 105 na nabasa natin o napag-aralan natin ito sa ating isang versikulo natin sa Sunday school natin, sabi niya, ang salita mo'y ilawan ang aking mga paa at ang liwanag sa aking landas or daan. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Since naliwanagan tayo ng salita ng Panginoon, ito yung magtuturo sa atin sa tamang landas. Ito yung ilaw ng ating mga paa kung saan man tayo pupunta na saan man na kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Siya ang maggagay ng ating mga paa kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. At liwanag sa ating daan. No? Kaya as a children of God, is a challenge to us, ang salita ng Panginoon, ito talaga yung magtuturo sa atin
kung paano tayo aapak at kung saan tayo patutungo. No? It will light up our path, na ang liwanag. Kaya napakahalaga mga kapatid ang liwanag sa buhay natin mga kapatid sa umagang ito. Light is something that is necessary to navigate the world of darkness. Since we are children of God, anak tayo ng Panginoon, walang pinipili, pastora man, or sino mang binago ng Panginoon, we are the light of the world. We need light to guide us safety through the unforeseen danger that awaits us. No. Ito yung talagang para tayo maging safety, kailangan natin talaga ang ilaw. No? At ganon din ang kagustuhan ng Panginoon. Para maging safe din ang mga nasa kapaligiran natin, kailangan tayo'y maging ilaw sa kanila. Huwag nating sabihin na para lang sa atin ito. At alam natin mga kapatid, na we need to be used by God or be willing to be used by God para mabago din ang mga taong nasa kapaligiran natin. Pangatlo na makikita natin dito is that it helps us to eliminate darkness. Tulungan tayong alisin ang kadiliman. Ito yung power or kapangyarihan ng ilaw or liwanag. Yeah. It eliminates darkness. Inaalis niya ang kadiliman. John chapter 8 verse 12 sabi niya, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of God. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus. From the Gospel book, Matthew, Mark, Luke, John. Na? Kung titingnan natin, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita dito sa Gospel na ito. Kaya paulit-ulit, kung titingnan natin, paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus na I am the light of the world. At kung sino man ang susunod sa akin ay hindi mamumuhay sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw na magbibigay buhay. They will never walk in darkness. Napakasarap mapakinggan na sabihin ng Panginoon, sabihin sa atin na you will never walk in darkness. Ito yung promise ng Panginoong Hesus sa atin. But depende pa rin. We have still that choice, my dear brethren. Na ipapaangaral sa atin, will and good kung ito ay ipamuhay ng bawat isa. Pero kung pipiliin natin na hindi ipamuhay ang kagustuhan ng Panginoon nasa atin. Pero ang kagustuhan sana ng Panginoon ang mangyari sa buhay ng bawat isa. No? In John chapter 12 verse 46, sabi niya din dito, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. I have come, sabi ng Panginoon, into the world. Naparito ako bilang isang ilaw ng mundo, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Napakasarap mga kapatid. No? Ito yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito dito sa mundo. No? Para siya mabago ang ating buhay. At hindi lang mabago ang buhay ng bawat isa, tayo din ay maging ilaw sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? Sa ating mga paligid. So in realization, my dear brethren, basahin natin sa 1 John chapter 1 verse 5 and 7. Sabi niya, this is the message we have heard from Him and declare to you. God is light,
In Him, there is no darkness at all. In Him, there is no darkness at all. At napakinggan ko kanina sa devotion ni Sister Myrna, sa verse 6, sabi niya, and that if we claim to have fellowship with Him, and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. In the blood of Jesus, His Son purifies us from all sin. God is the light. In Him, there is no darkness. And therefore, kung kiniklaim natin na tayo ay may pakikisama natin sa Panginoon, and yet we still walk in darkness, we lie. Nagsisinungaling tayo mga kapatid. Yeah. Kaya ang gusto ng Panginoon, kung kiniklaim natin na anak tayo ng Panginoon, yeah, kailangan natin ipamuhay yung liwanag na natanggap natin sa Panginoon. Yeah. Para hindi masabi na tayo ay nagsisinungaling. Yeah. Kasi we are the reflector ng Panginoong Hesus. Kung sino ang Panginoong Hesus sa ating buhay, yun din ang ipakita natin. We are not, what I have said, we are not the source of that light, but we are the reflector of that light, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung ano man yung ginawa niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, na makita natin sana yung kapangyarihan ng ilaw na yan. Na literally, normally, kailangan natin ang ilaw talaga sa kadiliman. In application to our spiritual life, tayo din ang ilaw na gustong gamitin ng Panginoon para magliwanag sa kadiliman. Pangalawa na makikita natin, sa verse 15, the place, sabi niya dyan, the place of the light, lugar ng liwanag. Sabi niya sa verse 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. English ang pagkasulat dyan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Saan ang lugar ng liwanag? Where? Liwanag bilang iglesia. Di ko alam kung most of you have been to Baguio already. Sino pumunta na sa Baguio? Konti lang i-advertise ko sa inyo na pasyalan ninyo ang city, Baguio City doon sa amin. At gusto kong pag pumunta kayo doon sa gabi para masilayan ninyo yung kagandahan ng ilaw sa tuktok ng Borol na meron kami doon sa Baguio. Borol, sorry. Thank you for the correction. Borol na meron kami doon sa Baguio. During night time, pag umaakyat ka doon sa Marcos Highway, makikita mo na yung kagandahan ng ilaw sa tuktok ng bundok na lang, baka na habang umaakyat ka, makita mo talaga at mapapawaw ka. You will be amazed sa mga iba't ibang kulay ng mga ilaw na makikita mo. Liwanag. Dito sa verse na ito, sinasabi niya, ilagay sa tamang patungan. Light as a church. Bilang tinutukoy niya dito na as a church, magliwanag ang bawat isa.
Bawat isa sana sa atin, ipamuhay natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Ipakita sa buhay ng bawat isa. At alam ko, mga kapatid, na kung ang bawat isa ay magliliwanag, madaming ma-amaze sa atin or mapapawaw sa atin na may unity sa iglesyang ito. Nakikita ko ang liwanag sa iglesyang ito. Nakikita in our own experience or dito mismo sa Hong Kong. Nakikita ba natin na ang ating iglesia ay nagliliwanag sa mga nasa palibot natin? Mag-imin kayo kung nakikita niyo. Kung hindi, tahimik kung hindi. Ibig sabihin na hindi natin nakikita na tayo nagiging ilaw sa ating mga kapaligiran or sa mga nakakakita sa atin. Makita nila sana na ang iglesia na meron tayo dito sa Hong Kong, since we are in Hong Kong, magre-reflect sa mga nakakakita sa atin sa labas. No? Kasi ito yung tamang lagayan. Binuo tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Binago tayo ng Panginoon para magkaisa. At hindi lang magkaisa, kundi liliwanag ang bawat isa. Gaya nga nung sabi ko kanina, Baguio is one place na maa-amaze ka talaga, mapapawaw ka talaga. At ganun din sana sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang tayo masasabi na isang grupo, kundi magliliwanag ang iglesia natin. Kasi tayo ay isang binago ng Panginoon. We are one body in Christ. At ang gusto ng Panginoon, ang iglesyang ito ay magliliwanag sana. Hindi lang si pastor, hindi lang yung bilang ang magliwanag, kundi lahat tayo. We have part na ibahagi ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. In 1 Peter chapter 1 verse 9, sabi niya, "But you are chosen people." Kayo, pinili kayo ng Panginoon or lahi na pinili ng Panginoon. A royal priesthood, a holy nation, sabi niya dito, God's special possession. You are a God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into wonderful light. Imagine ang taas ng pag-address ng Panginoong Hesus or Panginoon sa atin. You are a chosen people, a holy priesthood, a holy nation, a royal priesthood, God's special possession. Kakaiba tayo. We are unique. At ang gusto ng Panginoon, we will declare the praises of Him who called. Kaya, tinawag lahat tayo ng Panginoon from the darkness. Remember, we were once in darkness. Pero, binago tayo ng Panginoon. And we come into that wonderful light. So as a church, gusto ng Panginoon na magliwanag tayo. At ito sana ang isang mangyari sa ating kalagitnaan or as a group, makita ang liwanag sa buhay ng bawat isa. Kahit nandito tayo, nagniningning tayo, paglabas natin, nagliliwanag din tayo sa mga nasa labas. At pangalawa na makikita natin dito is that light as an individual believer. Liwanag bilang individual na mananampalataya sa Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 8, sabi niya, "For you were once darkness, but now you are light in the world, in the Lord.
live as children of light. Dati kayo nasa kadiliman. Yeah. Ngunit ngayong nasa kaliwanagan na, kayo nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Yeah. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So we are the light of the world. But remember, God is the source of that light. Jesus, He wants us to reflect as a believers to our surroundings because we have connection to Him. We are connected to Him already. So therefore, He wants us to reflect that light into this world, sa sanlibutan, sabi niya. Parang yung araw, like the sunshine that reflects the moon at the darkest night. 'Di ba ang buwan, bakit kaya nag-iilaw sa gabi? Saan nanggagaling yung ilaw na meron sa buwan? Saan kaya? Reflection from the sun. Yeah. Nang dahil sa araw, kaya na lumiliwanag ang buwan sa gabi. Yeah. So ibig sabihin po kung walang araw, yeah, hindi magre-reflect yung buwan during the darkest night. Ganon din sa mga stars, di ba? Andyan yung stars. Pag nag-reflect yung sun sa mga stars, nagniningning sa kalangitan. Actually, kaya hindi natin makikita, andyan at andyan yung stars, pero hindi sila nagniningning during daytime. Di ba? Pero in darkest night, makikita mo ang kagandahan ng stars doon sa kalangitan. In the light came from the sun. Ganon din sa atin as Christian. Yeah. Na yung source ng light, yun sana ang magre-reflect sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun sana ang makikita ng nasa palibot natin sa ating mga buhay. Kung sino ang Panginoon. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At makikita din natin magre-reflect sa atin at maging reflection ang buhay ng bawat isa sa atin sa mundong ito. Last, we'll see the purpose. Last P na makikita natin is the purpose of light. Ang layunin ng liwanag. Ano kaya ang layunin ng liwanag? Sa verse 16, sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. What is the purpose? Ano ang layunin ng liwanag sa buhay ng isang tao? Dito sa verse 16, sabi niya, to enlighten others, para maliwanagan ang nakapalibot sa atin. Dito sa last phrase, sabi niya, para makita nila ang inyong mabubuting gawa. Yeah. The purpose, ang layunin ng ilaw or liwanag ay para makita ng mga tao na nakapalibot sa atin ang liwanag. At ano yung liwanag na yan na gusto ng Panginoong Hesus na ipamuhay or gawin ng bawat isa sa atin? Let's just remember, mga dear brethren, tinawag tayo ng Panginoon.
na maging visible sana kung sino ang Panginoon sa ating buhay. What I mean is that, kung paano din natin, paano binago ng Panginoon ang ating buhay. Ganon din sana na i-share natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Para maranasan at maramdaman nila ang buhay na meron kay Kristo. So, it's a reminders again mga kapatid, na gusto ng Panginoon na gamitin ang buhay ng bawat isa. Kasi may tawag tayo. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. At makita nila sana kung paano binago ang ng Panginoon ang ating mga buhay. At gayahin din nila, no? Maging example yung buhay ng bawat isa sa atin or instrumento yung buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano din mabago ang buhay ng mga nasa kadiliman. Yeah. Isa din dito is that at kung mababago na ang buhay nila, na they will join us, yeah, na maglingkod sa Panginoon, the Lord will be exalted. Yeah. Pangalawa na makikita natin dito na layunin is that to exalt God upang dakilain at maitaas ang Panginoon. Yeah. To glorify your Father in heaven. Yeah. So what an amazing thing na kung may mabago na ilang kaluluwa nang dahil sa ating pagliliwanag sa kanila. Walang ibang maitataas kundi ang Panginoong Hesus lamang. Yeah. This is the purpose na we need to enlighten someone. Yeah. In that they may glorify also the Father in heaven. In that this thing that will happen to them will be remarkable para sa kanila. Yeah. So ang challenge mga kapatid sa umagang ito sa atin is that we are commanded to shine. Yeah. And if we are commanded to shine, sabi niya dito, take every opportunities to shine as it is limitless. Yeah. Ang buhay ng bawat isa sa atin, walang pinipili na mag-shine or magliwanag or maging ilaw sa kung sino man. Kung paano liniwanagan ng Panginoon ang ating buhay, that surround us every day or each day. Ang liwanag na meron ang Panginoon, it surrounds us every day. Kaya walang pinipili na ang buhay ng bawat isa also is to shine to someone else. Walang pinipiling oras. Walang pinipiling lugar. Saan man tayong dako sa mundong ito, gustong gamitin ng Panginoon ang ating mga buhay. So as we follow the example of our Savior Jesus Christ, we must be a reflector of who He is in our lives. And I'm sure we will be a light in the lives of those around us. Whether they may be our family, na sinasabi niya doon sa salita ng Panginoon, na they are our Jerusalem. Maybe they are our neighbors or relatives, na sinasabi din na they are our Judea. Whether they are our Samaria. Yeah. Na kahit sinong stranger sa ating mga buhay, hindi natin kilala, mag-reflect sana ang Panginoong Hesus sa kanila. Yeah. Whoever we met,
kahit yung mga strangers. Kaya kung saan man tayo, pwede nating i-share ang salita ng Panginoon. So my dear brethren, we can be a light to the world. Yeah. Nandito na ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Therefore, let's reflect who He is sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Yeah. We are the light of the world. Ilaw ka sa mundong ito. Sa madilim na mundong ito. Ilaw ako sa madilim na mundong ito. Either in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Nasabi ni Apostle Paul or advice ni Apostle Paul kay young Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Hindi lang kay young Timothy, kahit sa atin as a Christian, this is an advice to each one of us na maging ilaw sa kung sino man. Lalong-lalo na sa mga namumuhay sa kadiliman. So in conclusion, mga kapatid, you are the light of the world. Reflect who Jesus is to others. And always give glory and honor to God alone. This is the message na naibahagi sa ating kalagitnaan sa umagang ito. And hopefully, we will take it seriously kasi nakikita kong seryoso ang mga mukha ninyo sa umagang ito. So, let's take it seriously yung salita niya na ating napakinggan. So, lagi nating isipin sa verses na meron tayo sa tatlong ito, the power, the place, and the purpose on how we could shine as a children of God. Okay, shall we all rise up for a word of prayer? Ama naming mapagmahal at tapat sa oras na ito, muli naming hindi kaming magsawang purihin ang inyong banal na pangalan. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa buhay ng bawat isa sa amin na kami po ay pumarito sa inyong bahay-sambahan na sumamba sa inyo. At salamat din, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Na ito'y isang utos na kailangan gampanan ng bawat isa. Na kami po ay magliwanag sa kadiliman ng mundong ito. Madaming nangyayari sa aming sa mundo. The world is becoming worse. But as your children, gusto mong mai-reflect kung sino ka sa buhay ng bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa buhay ng individual sa umagang ito. Na namin ang mga salita mo na aming pinapag-aralan, napapakinggan. Na hanggat ito ay tumimo sa aming puso at isipan at maging liwanag sa amin at ang buhay namin ay maging liwanag din sa mga iba. Kaya pagpalain mo ang inyong mga salita na aming napakinggan. May you also bless the life of each one sa oras na ito para kami po magpatuloy na manindihan sa inyo na walang hadlang, kundi magpatuloy kami para kami po ay mag-grow, mag-mature, at maging fruitful sa aming pakikipaglakad sa inyo. Thank you for everything you have done in our midst even this morning. And we want to bring back to you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. God bless and peace be.